Oh, praise the Lord. So magandang umaga minsan pa. Hallelujah. Maganda bang umaga natin? Hallelujah. Nawa po ay buhay ang Kristiyano. Amen. Buhay nga ba? Hallelujah. So ngayon pong umaga ay salamat sa Panginoon. Laging salamat sa Panginoon dahil nga po ang bawat araw, bawat hininga natin ay nanggagaling yan sa Diyos at tayo buhay. Amen po ba? Parang hindi buhay yata yan. Naubos na ga. Okay. So ngayon pong umaga ay patuloy po yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na bang lahat? Amen. Sinabi niyo ba sa katabi, huwag mo akong kalabitin. Okay. Praise God. So ngayon pong umaga, ang ating pong tatalakayin, nandun pa rin po tayo sa tema po ng trust and thriving, but thriving socially. Okay. Maaari po ba tayong tumayo? Hallelujah. At sabay po nating basahin. Kung may mga Biblia po kayo, ito po ay matagpuan sa aklat po ng Kawikaan. Kawikaan, chapter 10, verse 9. Okay. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nandiyan na po basa sa screen. Yes. Sige po, ngayon na po. Balang araw. So praise God. Ulitin ko po, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Hallelujah. So ito po yung ating tatalakayin po ngayon is patungkol po kasi sa integridad or integrity. So ang ating pong pamagat ng ating pong tatalakayin ay pamumuhay ng tapat. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat ng minsan pa, O Diyos, ay kami ay nandito sa lugaring ito upang ikaw ay aming katagpuin, O Diyos. Panginoon, salamat sa iyong presensya. Salamat na sa bawat isa nandito ngayon, Panginoon, ay nadarama o nadama ang iyong kalapitan sa bawat isa sa amin. Kaya nga, Panginoon Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy mo kaming samahan. Ikaw ang siyang magpapaunawa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng karunungan upang mas lalo namin, Panginoon Diyos, na makita, malaman ang iyong kalooban sa umagang ito. Kaya nga, Panginoon Lugad, salamat sa bawat isa na handang makikinig, na ang kanilang puso ay maging matabang lupa, na pag natamnan ng iyong mga salita, ito po, Panginoon, uusbong at lumago at mamunga sa buhay ng bawat isa po sa amin. At ngayon pong umaga, salamat. Gamit mo lamang iyong abang likod na maghayag ng iyong mga salita, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Yung palakpak po para sa Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Integridad o ang sabi nga po ng translation po ng Tagalog, ito po yung pamumuhay ng may katapatan o pamumuhay ng tapat. Kung atin pong papansinin sa panahon nating ito, sa ngayon, ang salitang integridad ay madalas na ginagamit. Alam niyo po ba, kahit po sa mga slogan po ng mga politiko ngayon, ang sinasabi lagi, ang pamumunong may integridad. Praise God. No? Ngunit, bihira itong tunay na isip na buhay. Maraming tao ang nais magkaroon po ng magandang, ang tawag doon, pangalan. Di po ba? Lahat naman siguro tayo, ang nais natin
ay magkaroon tayo yung pangalan natin ay walang bahid. Amen po ba? Maraming tao na lagi nais talaga na magkaroon ng magandang pangalan. Hindi pangalan na papalitan. Iba nagpapalit ngayon ng pangalan. No? Kung hindi yung paano kayo makilala. Saan man, sa bayan, sa komunidad na nandun kayo. Kaya nga po ay, tanda po natin na kakaunti ang handang bumuo ng tinatawag na mabuting karakter. Mas inuuna ng marami ang kanilang reputasyon kaysa integridad. Paano nga ba? Bakit magkaiba ang reputasyon kaysa integridad? Ang reputasyon po ay kung ano ang iniisip ng tao tungkol sa atin. Yun po yung reputasyon. Yun ang, minsan yung daladala natin ay reputasyon. Maaari itong mabuo sa loob ng, sabi nga, ng isang araw, ng ilang araw lang. Ngunit, masisira sa loob lamang ng isang minuto. Ngunit ang integridad po ay iba. Ito ay kung sino tayo kahit walang nakakakita. Yun po ang integridad. Kasi, pag sinasabi kasing, ang ano po natin yung reputasyon, di ba? Ay talaga pong mangyari sa harap man ng tao o kung saan man tayong naroon, mangyari pong mga bagay nito. Balit ang sabi nga po ay ito po ay mabubuo, magawa man ng isang araw o ilang araw, pero masira din sa loob ng isang minuto lang. Kaya, sabi nga, ang integridad po ay iba. Amen. Ito po ay kung sino tayo kahit walang nakakakita. Ito yung tunay na kalagayan ng isang puso sa harapan ng Diyos. So ang integridad po ay ang pagiging tapat at totoo. Gaano ba tayo katotoo? Sa Diyos. At sa tao, sa Diyos at sa tao, sa lahat ng oras. Hindi lamang oras lang ng ganito, araw lang ng ganito. Ang integridad ay ang pagiging tapat at totoo sa Diyos at sa tao sa lahat ng oras. Hindi po pwede sa Diyos ka lang tapat. Amen po ba? At sa tao, sabi nga, hindi tapat sa tao. At hindi rin naman po, vice versa lang po yan. Hindi pwede tapat ka sa tao, hindi naman tayo tapat sa Diyos. Alam mo po, minsan ay ina-justify po natin. Sino nakakilala kay Robin Hood? Nakakilala ba kay Robin Hood? Sabi niya, ay, magandang tao ito, mabuting tao. Gaano ba kabuti? Di ba? Siya ay nagnanakaw doon sa mga mayayaman at ibinibigay naman niya sa mga mahihirap. So anong mali doon? Pagnanakaw. Although tinulong, pero dahil sa maling paraan. Amen. So ito po ay ang pamumuhay ng tama kahit walang nakakita. Yun po ang integridad. Ang taong may integridad ay hindi nagpapanggap. Hello. Hindi po duplikara. Pareho ang kanyang ugali sa simbahan, sa bahay, hello, sa trabaho, at kapag siya ay nag-iisa. Hello. Amen. Hindi siya namumuhay ng may dalawang mukha. Sabi ko kanina, duplikara.
isang mabuti sa harap ng tao at nag-iibang anyo, nag-iibang tao kapag walang nakakakita. Wala naman ang mga kapatid dito, wala naman yatang born again din eh. Hello. So ang integridad po ay hindi nangangahulugang hindi na nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakasala at nagkakamali. Ang kaibahan lamang, ang taong may integridad ay marunong umamin. Magsisi at ituwid ang kanyang pagkakamali. So ang hangarin niya ay laging maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi sa tao. Hindi lamang sa tao, kundi unang-una talaga ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil siya po yung nakakatalos, siya po yung nakakaalam, nakakilala sa atin ng higit. Amen po ba? Sa madaling salita, ang integridad po ay ang pagpili na gawin ang tama dahil minamahal at sinusunod natin ang Diyos. Hindi dahil may nakakakita o baka mahuli tayo. Ang taong may integridad po ay nagtatanong, ano ang kalooban ng Diyos? Kaysa ano ang mas makakabuti sa akin? Sa tingin natin, nakakabuti sa iyo, mali naman, hindi naman tama sa harapan ng Diyos. Amen? Minsan, ano ang mas madali? Di ba? Yung lagi. Doon po sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 26, doon po sa talatang 33 hanggang 35. Basahin po natin. Hallelujah. Ano ba kasunod doon? So, tingnan po natin. Ang ganda ng sinabi ni Pedro. Di ba? Pero matapos po siyang tanungin ng ibang tao tungkol kay Jesus, ganito pong kanyang sinabi. Ano ba sabi? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sabi yung ikaw yun eh. Ano sabi pa niya? Isinusumpa ko. Hindi ko kakilala ang taong iyon. May isa pang sinabi na matindi. Mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. So isa pang katangian ng integridad ay hindi ka nag-iiba ng paninindigan dahil lamang sa takot. Dahil sa nakakahiya, dahil malaki ang aking utang na loob. Hello? Sana po ay wag tayong matulad po sa ginawa ni Pedro. Na kapag tinanong kong sino si Jesus, ay imbis na sasabihin, si Jesus ang aking tagapagligtas, ang inimig natin ay, hindi ko nakikilala siya. Hindi ko nakikilala yun. No? Born again ka ba? May nagtanong na ba sa inyo ng ganyan? Ala, hindi. Minsan lang naman ako dumalo doon. Hello. Alam niyo po ba na may kasabihang na nagsasabing, character is who you are when no one is watching. Makikita po yung kung sino ka. No?
kung sino ka kung walang nakakatingin. Kapag may hindi magandang pangyayari, nagpipigil tayo ng galit kasi takot tayong mabidyuhan. Matrending kaya. Baka matulpo. Mayroon ba ganon? Di ba ang dami ngayong nagiging mabait? Napansin ba natin sa social media? No? Mabait sa mga pulube. Baka ay, naku, si Ivana. Sino ba yung si Ivana? Si Ivana yan. No? Hello? Nasa likod po si Ivana. Ivana. Baka vlogger yan. Di ba? Ngayon po ay marami ngayong mga anong tawag po doon? Yung social experiment. No? Kaya ikaw ngayon ay ingat na ingat ka ngayon. Ako. Baka mabidyuhan. Baka yan ay vlogger na yan. No? Para ako mabigyan ng, ano ang pinamimigay nun? iPhone. Aba, alam na alam nila. Praise God. Mukha yatang naka-follow. Okay, ay pera. No? Kahit na nag-promote po yan ng mga sugal, hello, pina-follow pa ng mga Kristiyano. Hello. Alam niyo po ba, kung ikaw po yung nagpapalo doon, di ba? Alam po yan ng lahat ng iyong mga kaibigan, ng iyong friend doon sa Facebook. Amen po ba? Kaya pag tingnan ng mga friend mo sa Facebook yan, kitang-kita kung pati yung mga sexing sinasabing tao na yan, ay makikita rin ng iba. Kaya, no, si brother, ay payatang nalalaman po yan. Kasi kung ano yung pinapalo mo, yun ang palaging lumalabas dyan sa yung sa wall. Hallelujah. Minsan nabigyan po natin mga panahon, mga bagay na yun. Ang ating 24/7 po ay wala man lamang. Ilan lang yung nag-like, nag-follow, nag-share. Kasi walang kaakibat na premyo. Pero hindi niyo ba alam na ang premyo doon ay free ticket po, free trip papuntang langit? Hindi nga lamang round trip ticket yon. One-way ticket lang po papuntang sa langit. Hallelujah. Hindi natin kayang ipopromote, hindi natin kayang isi-share, malike. Pero yung mga tao, na kung hindi naman, no, dahil lang sikat, nasishare natin. No? Nalalike pa. No? Pero paano nga ba ang tunay na pamumuhay ng tapat? Paano mamuhay ng may integridad? So bilang mga Kristiyano, tanungin mo yung katabi, Kristiyano ka na ba? Madaling gawin ang tama pag may nakakakita. Kasi nga, sinasabi ko kasi na bilang tayo ay Kristiyano, ang ating modelo dapat, minumodelo ay si Kristo. Hello? Si Kristo ba ang ating naging modelo? Ngunit kailangan po nating tandaan na ang integridad, una, ang integridad ay nagsisimula sa loob. Saan loob yun? Hindi po sa labas, sa ating kaloob-looban. Doon po nagsisimula ang integridad. Basahin natin yung Kawikaan 4:23.
Hallelujah. Sige po, basahin niyo malakas. Hallelujah. Kaya sabi, ingatan mo ang iyong puso. Nasaan ba yung puso? May mga puso pa ba? O pusong bato na? Tanda po natin, ang puso ng isang Kristiyano ay hindi na pusong bato. Pusong laman na. Nang sabi, alagaan. Ingatang mabuti at alagaan, inaalagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya nga po, nung laman ng iyong puso, yun din po ang makikita sa atin. Amin po ba? Maniniwala ba kayo doon? Ang Diyos po ay laging nagsisimula sa puso. Kapag nais ng tao na ayusin ang isang puno, sino ba dito ang mga nagpa-farm na? Mag-farm bill. Farm bill ba? Hallelujah. Sabi, aayusin ang isang puno, kadalasan po ay pinuputo lamang ang mga dahon. Di ba? Minsan inuno natin. Para sa tingin ay maganda. Sinasabi doon, parang panglabas lang. Maganda tingnan ito. Alisin ko ang ganito. Ganyan, ganyan. Pabilogin ko kaya. Yan. No. So, yun po ay panglabas lang. Subalit ang Panginoon ay tumitingin siya sa ugat. Pag sinasabing ugat, pinagmumula ng buhay. Pag walang ugat kasi yung puno, hindi yan mabubuhay. Maliban na lamang yung ibang halaman. Na, di ba? Kaya lang, nag-uugat din yun eh. May mga halaman kasi na ilagay mo sa tubig. Di ba? Tapos, kaya lang nag-uugat din siya. No? Kaya nakahalaga ng ugat. Ano po? Kaya ang tinitingnan po ng Diyos ay ang ugat. Dahil kung ang ugat ay malusog, magiging maganda rin ang bunga. Amen po ba? Gayon din po sa ating mga buhay. Kumusta ba? Maganda ba ang ugat? Pinag-ugatan ng ating buhay? Kaya nga po ang problema po ng tao ay hindi lamang ang kanyang mga gawa. Ang tunay na problema ay ang ating mga puso. Ingatan lagi at alagaan ang puso. Kasi yun po ang mga problema niya. Kaya nga kung ano yung nasa loob, yun po ang lumabas. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Jesus doon sa Mateo 15, doon po sa talatang 19, sige basa uli para magising. Hallelujah. Sabay-sabay ka. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan. So, ibig sabihin sa puso, punta sa isip. Pagpatay, hallelujah. Ilang beses na ba kayo nakamatay? Nakamatay ng langaw? Lamok. Hallelujah. Di ba sabi ng Biblia, kung ikaw'y napupuot sa tao, sa iyong kapatid, ano sabi doon? Ikaw ay isang mamamatay tao na para bang talagang tinatad mo na ng tinatad. Sino ba may ganun ng galit na galit? Nasa isip pa lamang ay para bang talagang tinaga mo na talaga. No? Naiisip mo lamang, mamamatay tao ka na. Pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at ito yung huli, yung paninirang puri, na ngayon ay mayroon na pong kaparusahan. Pwede ka nang makulong sa salitang paninirang puri. At lahat ng yan, no? Hindi lamang yung paninirang puri, kung lahat po yan ay may kaakibat na parusa, at higit sa lahat, kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. So ang integridad po ay hindi nagsisimula sa pagbabago ng kilos.
Amen po ba? Ano na ako? Huwag niyo akong kausapin. Mabait na ako ngayon. Hallelujah. Ito po ay nagsisimula sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating mga puso. Lagi natin kayang si Haring David, di ba sabi niya, baguhin mo ang aking puso. Create in me a clean heart. Di ba? Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Maraming tao ang mukhang banal. Tignan niyo nga yung katabi niyo. Hindi lang mukha yan. Hindi naman. Mukhang banal pag nasa simbahan. Hello? Ngunit, ibang tao na pag nasa bahay. Nagbabago ka. Dating sa bahay, sipa dito, sipa doon. Ang daming kalat. Galing sa simbahan yan. Hello. Kaya nga po ay, ang pagiging banal ay hindi lang sa simbahan. Uy, huwag tayo. Dandanang pasok. Huwag maingay. Nasa simbahan. No. Hindi makapatay lamok. Praise God. Kailangan paglabas, nako. Hindi lang kagad-agad na ng tricycle Pampera. Magbabayad naman ako. Praise God. Hindi ganoon ang Kristiyano. Amen po ba? Amen ba kayo doon? Hindi reklamador ang Kristiyano. Amen. Tandaan po natin, no? Nangyari ba 'yon? Pag nasa harapan ng mga kapwa Kristiyano, pag nasa pulpito, mabait. Pagdating naman sa trabaho, ano na nangyari? Marami na. No? Pag ikaw ay teacher, ano ba mga teacher? Nagliliparan ba ang mga chalk at saka ano? Ang eraser? No. Hindi na. Kasi binago na yan ni Kristo. Ulo nandun yung ang sinasabi kasi na hindi naman kasalanan ang magalit. Yung palusot lagi natin po. Igalit ka Pero sabi nga, yung banal na galit. Galit ka para ituwid. Pero pwede naman ituwid na hindi ka galit. Pwede ba yun? No? So, pwede po yun. Pag ang motibo mo, nagalit, huwag ka lang magmumura. Di ba? Yung mga nagtutungayaw. No? Sabihin mo lang, may diin. No? Na huwag niyong gawin ito. Pag kayo ay ganito, minus kayo ng 5 points. May parusa ka agad. Ano? Praise God. Active sa ministry. Hello? Tamad naman sa bahay. Baka sabi, galing ako sa Bible study, huwag niyo akong, napapagod ako. Galing kami humayo, ang layo-layo. Pagod ako. Huwag niya muna, kayo na muna magluto. Dinadahilan ng ministry. Huwag naman ng ganon. Amen. Tayo ay nandun, humahayo tayo, praise the Lord. Kasi ang unang ministeryo natin ay ang ating pamilya. Amen. Bago umalis, ayusin muna, may makakain ba itong aking mga alaga din. Praise God. Hindi laging, may hayo kami. Bahala na kayo diyan. Hindi ganon. No, gagawin natin ang tama bilang mga lingkod ng Diyos at
Mga Kristiyano tayo. Amen po ba? Hello? Gising pa ba? Hallelujah. Amen. Sinong tulog? Tumaas ang kamay. Di po pwedeng tumulog. Hallelujah. Ipinapakita lamang nito na maaring magbago ang asal ng hindi nagbabago ang puso. Ngunit kapag binago po ng Diyos ang puso, kusa rin po nagbabago ang ating buhay o yung pamumuhay po natin. Kaya napakahalaga talaga doon na Lord, baguhin mo ang puso. Amen. Nabago ang puso. Ikalawa, ang integridad ay nasusubok kapag walang nakakakita. Yun po yung magit ko kanina. Sige, basahin nga po natin ang awit 101 verse 2. Hallelujah. Nanawaan ba ninyo yung binasa ninyo? Ano sabi? Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit, ako'y lalapitan. Hallelujah. Lalapit ba sa iyo o gagawin mo? Hakbangan mo. No? Sabi, nagtatanong pa malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking saan? Sa tahanan. So unang-una ay sa tahanan. No? Hindi laging nagliliparan ng pinggan. Kaya wala na kayong makainan eh. Kaldero. Sabi ko nga, nung dumaan ako sa may alangilan dito sa kabila, ano po? Yung nakita ko yung mga bahay nasa tapos bangin. Bangin na yun, sa gilid. Allah, paano kaya dito? Pag ahawin mong pamilya, baka ubus ka talagang gamit. Kasi mahulog talaga doon eh. Hindi na mapulot yun. No? Hallelujah. So hindi ganoon ang Kristiyano. Hindi ganoon ang binagong puso. Amen po ba? Hindi po sa entablado na susukat ang integridad. Ang nakasuot ng barong. Nakasuot ng kung anong suot na magara. No? Kaya nga sabi, hindi sa entablado na susukat ang integridad. Una, ito po'y nasusukat sa tahanan. Unang-una kasi, yan po ang mga kasama mo sa bahay. No? At sila yung nakakaalam kung sino ka. No? Ikaw ba yung tatamad-tamad? Ikaw ba yung tanghali ng gumising? Ikaw ba yung palaasa? Asa na lang asa? Pati yung mga, nasaan na yung brief ko? Ay, nasaan yung ganito ko? Patay ka. Lahat na lamang asa. Amen. Buti na lang ako, hindi ako nagpapalaban ng brief ko. Ako ba yung naglalaba? Amen. Pagkaligo. Hallelujah. So doon po nasusukat yan sa tahanan. Kaya nga po ay madaling maging mabait sa mga minsan lamang nating nakakasama. Pero tayo ay mas sinusubok sa mga taong madalas mong kasama. Hallelujah. Yan po ang sabi nga lagi, doon tayo lagi nasusubok, doon sa mga taong lagi nating nakikita. Alam mo po yung salitang familiarity. Yung salitang familiarity, bakit ko naman, maunawaan naman nila ako niyan. Di ba? Yun lagi ang nasa natin, kasi familiarity eh. Sabi na, sinanay na yan, ganun lang yan. Hindi naman, yan. Pag sinabing mamamalo, yan ako. Hindi naman natutuloy-tuloy. Di ba? Yung gano'n. Pangalawa ay nasusukat ito saan? Sa labas. Sino ka?
sa opisina, sa trabaho, sa school, di ba? Sa church, maaring napakabait mo. Amen. Naku, nandiyan si pastor, nandiyan si sister. Amen. Kaya lang, di ba, palagi nakangiti yan. Paano nga ngumiti? Si Maribel, tuwang-tuwa nung nakaraan, pag awit namin ng nakangiti. Di ba? Amen. Pero, pagdating po sa trabaho, sa eskwelahan, ikaw ang pasimuno ng gulo, at ikaw pa yung nag-aaniaya, inom tayo dito. Tagay. Di ba? Ikaw ba yun? Ikaw ba yung Kristiyano na yun? Ikaw ba yun? Matlo, ito po ay nasusukat ito sa ating paggamit ng cellphone. Hallelujah. Kaya nga ay maraming tinatamaan dito, pati ako. Kung paano tayo makikitungo doon sa mga online na yan. Kaya ba, kaya sabi ko sa inyo mga Kristiyano, huwag na kayo mag-comment doon sa mga kung ano-ano. Ano po? Kasi isang comment mo doon, ang dami na kagad yan, diba? Uulanin ka ng mga kung ano-ano. Diba? Na hindi agree doon sa sinasabi mo. Basta ang inano lang natin, Word of God. Pero wag naman yung Word of God na patama. Depende sa ano po natin. No, minsan kasi, gamit mo nga ang Word of God, patama naman doon sa kapatid. Ano? Nangyari ba yon? Nawa po hindi natin gagamitin ang social media katulad ng paggamit ng mga wala pong pakakilala sa Diyos. Amen po ba? Lagi natin di sagutin lang yung tama. Pero pag once na magsagutan na kayo doon, kasi sabi ko nga sa inyo, na lahat ng friends mo ay alam po yon. Basa nila lahat yon. Ano yung kinument mo, ano yung sinabi mo doon, ay alam nila. Ay, ano kaya nangyari? Bakit ganito kaya? Naku, oo nga. At ito, oo nga. Nag-comment din. Ganyan ka kasi. Hanggat sa social media nag-away-away na, nagkagulo, nasaan na yung pagkakaisa ng Kristiyano? Hello? Basta i-share lang natin yung Word of God. No? Huwag na para no? Itong salita ng Diyos ay para talaga sa iyo, para kayo magbago ka na. Nako. Hindi dapat ganoon ang motibo. Amen po ba? Lagi mong isabi, ang pagmamahal ng Diyos. No? Love ng Diyos. No? Kasi yan ay mahal rin ng Panginoon, mga taong iyan. Kaya nga, ingat po tayo. Ngayon po ay, wala na po kami kasing hindi ko na alam yung mga Korean mga telenobela, yung mga, di ba yung mga sinusunod, wala na kaming aywan ko. Ngayon, nandun naman sa cellphone, di ba yung mga AI? Sino ba ako minsan, kasi nakatawa, yung mga isang busis lang. Di ba nyo? Subukan mo pindutin, di ba ganon? Lahat ng ganon, ipalabala sa'yo. At puro yon. Kailangan mong abangan. Ano kasunod nito? Di ba? Para din yung teleserye din ng mga ng telenovela ng Korean. Na pagkatapos isang episode, ay talagang abangan mo siya. Naku, ano kayo mangyayari doon sa kasunod? Diba? At ganoon din yan, yung mga nasa AI ngayon, na mga isa lang nagsasalita. Ay, yung iba, ay magda-download ako nito. Da-download kasi, nabitin. Pero ako po, hindi ako nagda-download. Hindi po, ano lang yan, hindi yun lang. Yun lang na, hanggang doon lang ako. Diba? Minsan gano'n. No? Ay, minsan ingat din po tayo. Sabi nga ni Bunso, alam niyo po ba, pag ini-intend yung AI na yan, mauubos ang tubig ng Pilipinas. Sabi ko, bakit
Ano epekto noon? Aywan ko ngayon po ay mayroon na po ngayong itatayo na AI, ano ba yun? Factory ba yun? Hindi ko alam. Basta yun. Pero ang dami na nag-comment doon na dahil yun, na nasabi para daw dumami ang trabaho, ganito. Pero ang katotohanan doon ay mawawala na ng trabaho ang mga Pilipino kasi puro AI na mga robot na doon gagawa. So, hindi ko lang alam. No. Pero hindi naman tayo eksperto doon. Pero ang gawin natin is manalangin. Nanawa ko ito man ay hindi maging kapakipakinabang o hindi ito yung magiging Kasi kadalasan ngayon ay for short term lang talaga. No, mga pasamantala lang. Okay, nakatulong ngayon. Di ba? Pero yung pala ang magdudulot para ngayon nagbabaha, nagkaroon ng nasisira kung ano-anong nasisira. Amen. Kasi gusto nila pag-unlad. No? Pero kung yung tanawin, okay, nagkaroon ka ng mga gamit ngayon, advanced technology. Pero mas masarap pa rin yung buhay noon. Aywan ko kung ano na naramdaman ninyo. Masarap pa rin yung kung alalahanin kami kasi mga senior na, parang hindi na namin masyado talagang na-appreciate yung mga ganung bagay. Naano po natin talaga, masarap yung noon. Lagi natin naalala yung noon, ganito, naglalaro, nagtumbang preso, kung ano-anong sa ilalim ng buwan. So, ilalim ng buwan. Ano po? Ngayon wala na eh. Sa bahay niyo ba? Ilan kayo sa bahay? Di ba? May nakausap ka ba? Minsan nga, kakain na kami. Di ba? Pipindutin na lamang muna, oy! Kakain na tayo! Gamit pa yung Amen. Minsan nakakatawa na talagang iba. No? Ang sama ng nagiging epekto po ngayon. Yung bata na lamang, ang dami natutuwa kaya sa bata daw, ang galing na raw mag-cellphone. Naku po, magpipindot. Tuwang-tuwa naman yung magulang. Kasi, chika dito. Kasi, wag ka istorbo. Hallelujah. Bigyan na lang sa ng, ito ay iPad. Sa iyo yan. Ito, anak, cellphone. Babysitter po ang cellphone. Makikita mo talaga, tingnan mo, kahit yung apo ko, no? Pag makakita yun ng nakatuon yung ang liit pa niya na, nakatutok na doon. Kaya sabi ko, ingat kayo dyan. No? Huwag niyong hiratiin, lalo na pag nag-tantrum na yan, dahil gusto yung cellphone, naku po, mga kapatid, paalaala. No? Wala pong idinutulot na maganda sa bata. No. Tuwang-tuwa kasi nga po ay maraming bata ngayon English is spoken in. No? Dahil sa panunood, doon sa kung ano-anong pinanonood. No. Nung umuwi kami, yung mga ibang pamangkin ko doon, si Buboy. No? Ano po yan sa iyon po yung anong tawag doon? Siya yung kausap ng mga pamangkin ko doon. No? Yung mga apo-apo doon, na maliliit. No? Magaling mag-English talaga. English is spoken in. Kung saan yung natututo? Doon sa cellphone. Hindi naman galing doon sa No? So praise God. Kaya tuwang-tuwa ka, nako. Kaya lang minsan may nakikita ako doon na galit yung kaya nung nandun kami, pinuna ko si Buboy. Bakit? Abay, kinakausap ako, pa-English na kasi yung kausap niya mga bata doon, ay puro pa-English din. Sabi ko, bambihira, huwag mo nang kausapin ako dyan. Praise God. Hallelujah. So, maraming mga bagay. Kaya, mas madalas tayo ba? No? Ano ang mga madalas nating sinishare? Mga pranks ba?
O yung mga reels na meron. No? Na minsan ay naano pa tayo doon sa binabago yung mga mukha natin. Tuwa tayo doon. Ayun eh. Na lumabas na ang 666. Hallelujah. Binago lang naman yung mukha. Pinatok mo lang naman yung mukha doon. Hallelujah. Tuwang-tuwa. Hallelujah. Ayaw magsabi ng katotohanan. Tanggapin ang katotohanan. Hindi na natin pwede itago. Amen. Ano kaya? Ganun. Amen. Kaya hindi ka na maniniwala doon sa mga, yung mga kabataan ngayon. Ang poging-pogi, yun sa, gandang lalaki doon sa profile. Pag makaharap mo na, nakakatakyot. Hallelujah. Kaya nga po, kumusta tayo? Tayo pa ba yung nagsishare ng Word of God? O nang hinawa ka na, lagi naman ito sa kapatid, dito laging, ang akala, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Amen. Hallelujah. Ngawa po hindi tayo maging ganon. Ano po? Kaya nga po, nakapagpatibay po dapat sa ating pananampalataya. No? At hindi po nakakagulo sa ating mga kaisipan. Yun dapat ang share po natin. No? Nasusukat ito kapag tayo lamang at ang Diyos ang nakakaalam ng ating ginagawa. So, doon po masusukat yan. No? Kung sabihin, Lord, diyan ka lang muna ha. Gagawa muna ng kabalbalan. Mayroon ba ganun? Pwede mo maiiwan ng Panginoon. Diyan ka lang muna, Lord. Papasok muna ako dito. Diyan ka lang muna sa gate. Abangan mo ako paglabas ko mamaya. Hindi pa pwede yun. No? So, ang ating pag-iisip, ilang beses mo bang napag-isipan ang mga tao sa iyong paligid? Ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Jose. Sino ba nakakilala kay Jose? Kilala ba natin si Jose sa Biblia? Si Joseph. No? Nagtuksoin siya ng asawa ni Potiphar. Anong ginawa? Walang ibang tao doon sa bahay. Walang CCTV. Walang testigo kasi nga po pinalis lahat ng mga tao sa bahay. Ng asawa ni Potiphar. Wala doon si pastor. Ay, wala doon kapatid. Amen. Ngunit po makikita po natin kung anong ginawa ni Jose. No? Sa Genesis chapter 39 po yan. Anong ginawa ni Jose? Sige, basahin po natin. Hallelujah. O anong sinabi? Praise God. So sabi niya, abay, ginawa ko tiwala nito ng aking amo. Yung asawang lalaki. Ipinamamahala niya sa akin ang lahat ng bahay nito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at unang-una, ang pagkakasala sa Diyos. Amen. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw. Anong sinasabi? Halika. Ano tawag doon? Paano ka? Paano din? Paano ka? Paano action? Araw-araw po ito, nakikiusap. Sasabi, sipingan siya. Praise God. Ang sinasabi ay manok nang lumalapit sa palay. Ay, ang palay. Ano? Ang palay na, baliktad pa. Gising pala kayo, no? Gising kayo.
palay na ang lumalapit, ano, ayaw pa raw tukain. Sabi, ay, nako. Sabi nga, ala, hindi palay ang aking kinakain. Bigas na. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga po ay mapapansin natin na hindi ang takot sa tao ang pumigil kay Jose. Ang pumigil sa kanya ay kanyang takot sa Diyos. Kaya yan po ang lagi natin dalangin na sa bawat puso natin na iukit lagi ng Diyos yung takot sa Kanya. Amen po ba? Takot sa Diyos. Ito ang pagkakaiba ng moralidad at integridad. Ang moralidad ay ginagawa ang tama dahil baka mahuli. Moralidad po yun. Ang integridad ay ginagawang tama dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Laging nakasalalay, nakaangkla ka doon sa Diyos. Ang ikatlo ay ang integridad ay ang pagsakripisyo. Mayroon pong kaakibat na sakripisyo. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan ay ang paniwalang kapag naging tapat tayo sa Diyos ay magiging madali ang ating buhay. Madali nga ba? Hindi ito ang tinuturo ng Biblia. Si Jose po ay naging tapat. Anong nangyari sa kanya? Ikinulong. Si Daniel ay naging tapat. Ngunit nangyari sa kanya, tinapon siya doon sa yungib ng mga leon. Buti na lamang, wala mga ipin yung leon. Wala, hindi nakabili ng postiso. Hindi siya kinagat. Hindi po, wala po sa Biblia. Baka sabihin niyo, ang tinuturo ni Pastor ay bungan daw yung mga leon. Hallelujah. Hindi. Talagang dahil sa kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi po siya kinain ng mga leon. Ang tatlong kabataang Hebreo ay naging tapat. Hindi sila kumain doon kung ano-ano. Hain sa kanila. Ngunit sila po ay itinatapon doon sa apoy. Nagliliyab na apoy. No? Doon sa pugon. Ano po? Ang ating Panginoong Hesus man, siya po ang pinakatapat sa lahat, ngunit siya po ay ipinako sa krus. Hindi ipinapangako po ng integridad ang kawalan ng problema. Maraming ang ibabato sa iyo. No? Pag hindi mo sila kaisa, ikaw ay tumayo doon sa katotohanan, sa integridad, maraming babato sa iyo. Maraming, no? Hahanapan at hahanapan ka para ikaw ay mahulog. No? Kaya nga po, hindi po ipinapangako ng integridad ang kawalan ng problema. Ang ipinapangako po ng Diyos ay ang kanyang presensya sa gitna ng problema. Sasamahan ka niya doon. Amen. Hindi dahil gipit na gipit ka na, sige, bibigay na ako. Sige. Aayon ako sa inyo. Yes na ako. No. Kahit mag-isa ka na lang. Ito po yung ibig sabihin ng integridad. Kahit mag-isa ka na lang, ipaglalaban mo pa rin ano yung totoo, ano yung patungkol sa yung integridad. Ano po? Minsan, dahil sa integridad, nawawalan tayo ng mga tao sa ating mga buhay. Lalayuan ka ng mga tao. Dahil ginawa mo ang tama, lumalayo sa iyo ang mga taong makamundo. Ito lang ang sa ngayon, sa panahon natin ito. Marami sa atin. Kaya sabi ko sa atin, marami po. Yan. Kahit wala namang sakit, ay pipila doon para humingi ng medical assistance. Praise God. Yung mga sakit talaga ay rapat lang naman. Kuha doon para makaano ng ganito at ganito, ganyan. Sabi ko doon sa mga kasamahan ko, hindi ako makasama sa inyo. Bakit? Wala naman akong sakit, wala naman akong, although may
Sabi ko, anong sasabihin sa akin? Baka mamaya, wala naman akong sakit, magsakit pa tuloy ako. Para magamit ko lang yung akong hihingin ko. Di ba? Oh, ikaw Kristiyano. Pipikiin mo yung mga resita na yan, kung ano, sasabihin mo, may isang doktor nga dyan, sabi, bakit ka nandito? Sigurado ako, pipila ka doon sa ganito. O, di alam naman niya, babayaran mo lang yung medical certificate. Hello, Kristiyano ka ba? Sabi ko, baka mamaya, wala naman ako sakit, baka magkakasakit pa ako. Yun naman mangyayari. Amen. Maging totoo lang tayo. Kung talagang kailangan, walang problema yon. Punta ka. Karapatan mo yon. Pero, wag naman para lamang, tandaan mo, matanggap mo yung perang yon, maya naman, wala na eh. Naranasan niyo ba yon? So, gawin natin, yung, conviction yun eh. Makikita sa'yo. Amen. Amen po ba? Okay. Dahil ginagawa mo ang tama, kaya nga po sabi, lumalayo sa'yo ang mga taong makamundo. Minsan dahil po sa integridad, nawalan tayo ng pera. Amen. Bakit? Dahil may integridad, di ba? Nakapulot ka ng isang bagay. Nakapulot ka ng pera. Di ba? Dahil ikaw may integridad, anong gagawin? Dahil walang pagkakilanlan, walang nakakita, akin ito. Para sa akin ito siguro. Oh, praise God. Di ba? Sabihin, hallelujah, blessing. Pero dahil ikaw may integridad, yan lang sinasabi, pera na, naging thank you pa. Thank you lang. Salamat. No? Amen. Hindi ka nag-interest doon sa mga bagay na hindi sa'yo. Amen po ba? Sobrang sukle. Ala? Kasalanan niyo yan. Ba't yung sinikle ng sobra? Hello? Amen. Diba? Ang sarap na alam mo. Kung alam mo. Kasi minsan kasi ako pag may nagsukli sa akin, hindi ko nang binibilang yung sinusukli sa akin. Nilalagay ko lang sa bulsa. Ganun po ako. No? Maliban na pag malaki. Malaki kasi pag bulsa ko na. Kulang man yan, sobra, hindi ko alam. No. Pero kung alam mo, nakita mo, diba, ibalik natin. Kasi may integridad po tayo. Ikapat, ang integridad ay nagbubunga ng kapayapaan. Nawalan ka ba ng mga tao sa buhay mo o pera dahil sa integridad, wala pa rin makakapalit sa kapayapaan na nagbibigay nito. Amen. Pag wala kang inagrabyado, di ba ang sarap naman matulog? No? Wala kang naapakan, di ba? Ang sarap. Kaya nga po, yung kapayapaan na naibibigay nito, yung integridad sa iyo. Wala kang maraming talaga sa iyo. Babati ko sa iyo, maraming diyan. Pero pag alam mo naman, alam ng Diyos, alam mo, wala kang dapat ikakatakot. Ano po? Dahil lahat naman yan ay alam ng Diyos. Kaya sinasabi po sa ating teksto kanina, ang manamumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Wala kang takot. Wala kang sabi nga, baka may nakakita sa'yo. Mayroon na wala. Bakit mapayapa? Sapagkat wala siyang itinatago. Hindi niya kailangang magsinungaling upang pagtakpan ang naunang kasinungalingan. At tandaan po natin, ang isang kasinungalingan, nagbubunga ng kasinungalingan, at doon, ang kasunod nun ay kapahamakan. Ganun po kasi ang kasinungalingan. Nanganganak ito ng iba pang kasinungalingan. Hindi siya natatakot na baka mabunyag ang kanyang lihim. Ang tao may integridad ay may katahimikan sa puso,
dahil alam niyang wala siyang sinasadyang ilihim sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo doon sa Gawa 24. Basahin ulit natin. Kunti na lang. Amen. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhe, ang iyong budhe. Sabi mo siya katabi, may budhe ka ba ba? Mayroon. Hallelujah. Walang budhe. Walang mga di ba? Malinis ang budhi sa harap ng Diyos at ng tao. So ang kapayapaan ay hindi bunga ng pagkakaroon ng maraming pera. Sabi mo sa katabi, marami ka bang pera ngayon? Pautang naman. Okay. Hindi bunga ng pagkakaroon ng mataas na posisyon. Ito ay bunga ng malinis na konsensya sa harapan ng Diyos. So bilang mga Kristiyano, ang integridad ay hindi lamang para sa mga lingkod ng Diyos, sa mga leader ng simbahan, o para sa may mga katungkulan. Ito ay panawagan ng Diyos sa bawat manampalataya. Amen po ba? Manampalataya ba kayo? Para sa ating lahat yan. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Pareho ba ang aking buhay sa simbahan at sa tahanan? Pareho ba? Pareho ba ang aking pananalita sa harap ng pulpito at sa harap ng aking pamilya? Tapat ba ako sa aking trabaho, negosyo, at pag-aaral kahit walang nagbabantay? Hindi na nangungupya sa tabi dahil nag-aaral yan. Amen po ba? Ano ang laman ng aking puso kapag ako ay nag-iisa? Yung po mga tanong sa bawat isa sa atin. Ako'y nag-iisa, ano ang laman ng aking puso? Kung ilalantad ng Diyos ang lahat ng aking iniisip at ginagawa, mayroon ba akong ikakahiya sa Kanya? Ang integridad ay hindi nabubuo sa isang malaking desisyon lamang. Nabubuo ito sa maliliit na pagpiling ginagawa araw-araw. Araw-araw po yan. Sa bawat katotohanang sinasabi, sa bawat pangakong tinutupad, sa bawat tukso na hindi pinapatulan, sa bawat pagkakataong pinili nating sundin ng Diyos kaysa sa ating sarili, sa huli, hindi tayo hahatulan ng Diyos batay sa dami ng ating tagumpay, kayamanan, o titulo mayroon tayo. Tatanungin niya kung tayo ba ay naging tapat. Ang mundo ay humahanga sa talento, ang tao ay humahanga sa kasikatan, ngunit ang Diyos ay nalulugod sa mga taong may integridad. Maaring hindi napapansin ng tao ang ating katapatan, ngunit walang isang gawa ng katapatan na hindi nakikita ng Diyos. Kaya nga, mamuhay tayo ng may integridad, hindi upang hangaan ng tao, kundi upang luwalhatiin ang Diyos. At sa araw na tayo po humarap sa Panginoon, nawa ang marinig ng bawat isa sa atin ang Kanyang sasabihin, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Purihin po ang Diyos. Tayo po tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin lagi, Panginoon Lugad, ng paalaala. Mga bagay, Panginoon, na minsan ay iniwaglit po namin,
isang tabi, Panginoon God, ang salitang integridad. Dahil sa pangangailangan, dahil sa mga sitwasyon, dahil nga po sa maging ko kanina, dahil utang na loob. Panginoon, kami ay yung mga anak. Kami ay mga tagasunod ni Kristo Jesus. Lord, kung paano ka tumayo sa integridad, nawa kami na yung mga tagasunod, ganun din kami tatayo. Makakatayo kami, Panginoon, ng harap-harapan sa iyo na walang guilty feelings, Lord. Sa araw-araw naming buhay, Panginoon, na kami ay kumakaharap lagi upang subukin ang aming mga integridad. Panginoon, lagi mo, Panginoon, iukit sa puso po namin upang magawa po namin ang mga bagay nito. Lord, higit sa lahat, baguhin mo ang aming mga puso. Dahil kung ano ang laman ng puso po namin, yan po, Panginoon, ay makikita sa panlabas naming katauhan. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat na mula sa araw na ito, Panginoon, lagi, Panginoon, laman ng puso ko, isip, laman ng puso namin, O Diyos, ay mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, O Diyos. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.